The moment that the old man opens his mouth, yari kayo dyan. the whole world will be listening. Kaya alam mo, ang galing ni Tatay Digong dito. Hindi ko alam kung planado niya to. See, yan yung sinasabi ko eh. Diba? Pero yung pagkakahuli kay Tatay Digong, There are only two possibilities. Duterte comes home alive and Duterte doesn't come home alive. Yan. Yan ang real talk dyan. Yan ang totoo. If Duterte comes home alive, apakaganda nito senaryo na ito. See, yan yung sinasabi ko alam eh. mo, siguro, sa aking opinion, dito sila ngayon, ang buong mundo mabibilib sa Pilipino sa katauhan ni Tatay Digong. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, magandang good morning everyone. Nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan na ating pag-usapan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong lingkod. Pati na rin yung walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay natin kay Tatay Digong. Shoutout sa inyong lahat. Pati na rin kay VP Inday Sara. Pati na rin sa mga Duterte family. Alam ko, pangatlong araw na ngayon na wala tayong maayos na tulog. At pangatlong araw na rin na wala si Tatay Digong sa Pilipinas. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga viewers natin abroad, pati yung mga viewers natin dito lokal sa Pilipinas sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. Yung mga nagsisend ng GCash, sobrang thankful ako kasi talagang nakakatulong yun. Nakakatulong yun talaga. At maraming salamat sa mga bagong member natin. Rose Enriquez, Mary Jane Taboada, Dina Mejos Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Franklin Porog, Manik Sangko, pati na rin si Jeyo Production. Maraming salamat sa inyo. Paki-double check naman mga kayon kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang. At sa tabi ng subscribe icon, merong bell icon na kung saan pag-click mo, meron ka may ilalabas na all personalized highlights. So, piliin nyo na lang yung all para lagi kayong updated, especially sa mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Kasi may mga nagko-comment sa akin na bakit daw ngayon lang ako nag-upload. Yung pala, nakasubscribe nga siya pero hindi nakaklik yung bell icon kaya hindi siya nanonotify kung meron akong upload. Araw-araw po tayong nag-upload. Okay, eto na yung update natin kay Tatay Digong at hindi naman tayo titigil eh. Diba? At hindi tayo titigil habang nandoon si Tatay Digong sa dahig sa Netherlands, kailangan pa rin natin puspusan dito. Hindi tayo susuko, patuloy tayong lalaban araw-araw. Kahit na hindi na makumpleto yung tulog natin. Totoo lang, andap-andap yung tulog ko kagabi. Bakit kamo? Kasi nakikibalita ako kung ano na may nangyayari, lalo na kagabi. May mga nagchat-chat sa akin ng mga kapwa ko DDS vlogger na nagsesend na din, napanood mo na ba to? Yan ito na, ay papasukin daw yung bahay ng Duterte, ganyan-ganyan. So, paandap-andap yung tulog, tapos makakatulog ako, tapos may gigising ako ulit, i-check ulit ako ng cellphone ko. Ganun eh. Ganun yung trabaho namin. Talagang, I think, ganun din kayo eh. Kasi yung, para tayong ang hirap kasi tanggapin na wala si Tatay Digong dito sa Pilipinas, tapos mag-isa siya doon. Actually, hindi naman literal na mag-isa. Well, parang ganun na rin eh, di ba? Kahit nasabihin natin may kasama siya doon, pero pag the moment na hindi mo kasama yung family mo, parang mag-isa na rin yung dating eh, di ba? Pero, syempre, hindi naman siya pinapabayaan ng mga kasama niya doon. At saka yung mga OFW na nando doon sa Netherlands, alam ko, yung supporter na dyan, talagang solid din eh. Kaya talagang, kahit pa paano, actually, yung may napanood tayo nung kahapon, di ba? Nung sinabi ng OFW sa Netherlands na mas safe siya dito, aalagaan namin siya. Medyo, medyo natuwa ako. At natuwa ako, hindi pala medyo, dahil parang naibsan yung sakit. Kasi kahit pa paano, alam mo, na mayroong mga Pilipino doon na hindi rin pababayaan si Tatay Digong. Yun nga lang, hindi niya kasama yung pamilya niya, lalong-lalo na yung bunsong anak. Etong sila BP Sara, sila Mayor Baste, saka sila Pulong. Feeling ko naman, syempre malalaki na yung mga yan. Alam naman natin yan. Pero syempre, ang pinakabunso niya si Katie eh. Di ba? Kagabi, update lang natin. Kagabi, meron kasi mga bali-balita na papasukin, i-raid nga daw yung bahay ni Tatay Digong sa Davao. So, nung nabalitaan ni Mayor Bastian, galing siya sa Maynila para kumuha ng visa ata papuntang Netherlands o basta may nasika siya sa Maynila. The moment na nabalitaan niya na papasukin daw yung bahay ni Tatay Digong sa Davao, so bumalik siya ulit ng Davao. At buti na lang, yung mga supporters, mga kapitbahay ni Tatay Digong,
nagkumpul-kumpulan na doon sa harap ng bahay ni Tatay Digong. So pagpunta ni Mayor Baste, akala ko nga kukonsintihin niya eh. Kasi akala ko kasi sige, dito tayo. Supportahan sa Tatay Digong, dito tayo. Hindi yun ang sinabi niya. Oo. Akala ko kasi ganun eh, di ba? Siyempre, usually ganun eh, di ba? Hindi, laban tayo, ganun eh. Alam mo, mas nakita ko pa lalo yung kabutihan ng mga Duterte. Ang sinabi niya doon sa mga taga-Dabawenyo, sa harap ng bahay ng tatay niya, umuwi na kayo at magpahinga. Meron naman mga abogado na haharap, di ba? Sabi in addition, sabi pa ni Mayor Baste na huwag kayong mag-alala. Nire-respeto naman niya yung mga trabaho ng kapulisan. Kung i-raid, wala naman daw problema, wala naman daw kaso. Ang wala siyang respeto doon sa gobyerno, sa leader, sa katarungan, kumbaga, doon siya nawawalan ng respeto. Which is totoo naman, no? Talagang ang hirap talaga ng sitwasyon natin ngayon, no? Na parang ultimo yung gobyerno natin, parang ang hirap ng pagkatiwalaan. Ginasabi ko nga dyan, nakakawalan ng respeto, nakakawalan ng dignidad, di ba? Which is true. Etong reaction video na ginagawa natin, patungkol dun sa mga napapanood natin at nababalitaan natin, nire-relay ko lang sa inyo, kinakaskate ko lang sa inyo, through dun sa mga videos na nako-consolidate natin. Pakinggan natin ang kababayan natin na kung saan motivate nila si Kitty. Kasi syempre, bunsong anak eh. Panoorin natin. Hi, Kitty. Lakasan mo ang loob Lakasan mo mo ang na loob mo. things happen. Things like Mga this walang happen hiya, sa buhay. mga yan. Mga walang hiya, yung mga yan. Sobra sila. Oh, apektado We are- ako We're kasi sending you our hugs. Kami kasama ninyo kami. Di ba? Kasi si Kitty si Kitty yung number one syempre bunso, 'di ba? Wala pa namang pamilya, wala namang asawa 'yan. Hindi ko naman sinabing hindi affected. Alam niyo naman 'yan. Hindi ko naman sinabing hindi affected sila Baste saka sila BP Inday Sara. Syempre ito may pamilya na. While si Kitty wala, saka siya pa yung bunso. Alam mo na, 'di ba? Ito naman yung sinasabi ng spokesperson, si Jean Pajardo, doon sa yung mga pulis na nagiiyakan. Napanood ko na to dito eh. Hindi daw yung umiiyak. Pinupunasan lang doon nila yung pawis. Pakinggan natin ito si Diyos. Ang tawag dito, sinunal eh. Ang tawag ng mga SMNI, ng Banatero, sinunal eh. You can believe whatever you want to believe, sir. We were there. Sabi ko nga, mataas yung tension doon, ang init, ang daming tao. Imagine niyo sir, yung mga suot ng mga pulis natin, naka-camouflage, naka-lousy cap, gabi yung pawis. Ako nga, nagpalit pa po ako ng damit. So, kausap ko po yung director ng SAF. Hindi sa we don't want to discredit po yung nag-post po nun. Ang pagpunas po ng pawis ay they're just making it appear na lumuluha po yung mga pulis natin. So, pawis hindi. Yes. Plus yan. Kayo na humusga, kayo na humusga. Ilang months na, ibang presidente na naman. Saan ito pupulutin ito? Ang problema, katrabaho na ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Sa tingin nyo, umiyak ba o nagpupunas ng pawis? Di ba? Ito talagang mga to. Yung una, yung addict. Nagsashabu daw, hindi daw addict yun. Gusto lang ma-extend yung trabaho, gusto lang mag-overtime. Ngayon naman, ito naman, hindi umiiyak, kundi pinagpapawisan. Ano sa tingin niya mga kayo? Napapanood ko na to sa inyo kahapon. Di ba? Maraming nag-comment dyan. At kahapon din, naglabas sila ng memorandum na kung saan hindi na pwede mag-post yung mga AFP at mga PNP na nakikisempatya sila sa mga Duterte. So, hindi sila pwede mag-share o mag-post kasi ang dami na nagre-resign. Kung correct man yung nakikita natin sa Facebook, para nasa 100, yung mga pinagkukunan din natin sila Tio Moreno, sila Kate Bina, para nasa 100 plus na. Kung di ako nagkakamali, 146 yung mga nagre-resign na mga naka-uniforme at pumupunta kay Duterte, kumbaga nakikisampatya sa kay Duterte. Ito yun yung bagong memorandum na ilalabas
na bawal na yung mga AFP at mga PNP na mag-post, mag-share, na nagpapakita ng simpatya sa mga Duterte. Kung hindi, baka ipagpapaliwanag sila, baka mag-end up pa sa suspension at baka ma-end up pa sa termination. Depende na lang yan sa grounds, di ba? Kakalungkot, ano? Tapos panoorin natin na itong SMNI. Sinasabi nila rito na ito na ang pagkakamali at ginawang mali ng ICC. At pwede silang, ito na yung parang the end of ICC. Panoorin natin si Duterte's Sasa. greatest weapon is his mouth. The moment that the old man opens his mouth, Yari kayo dyan. the whole world will be listening. Remember, Digong is only unpopular in Western countries. Ilan lang yung population na yan. Ilan lang yan? Wala pa atang 500 million. But in non-Western countries, Duterte is very popular. In Africa, in other Asian countries. They will be Totoo yan. watching this and they know that this is a massive injustice. Sikat na sikat this na might naman spell tayo. the end of the ICC. Especially yung Article 59, pag binend nila yung Article 59, tapos sila dyan. Tapos sila Africa, dyan. Punta ka ng Middle East, other Asian countries. Duterte, good president. Tapos gaganyanin mo. Tapos ibabande-bandera pa ng ICC na this is our first Asian. Sa larangan ng international relations, no? Si PRD ang pinakaunang Asyano na nakuha ng ICC. Magkakaroon kaya ito ng backlash sa mga kapitbahay nating bansa dito sa Asya sa ginawa ng kapwa Asyanong lider na si Bongbong Marcos Jr.? Closely watching it, and China already released a statement which is understandable, no? And the world will be watching this, and alam naman natin Duterte's greatest weapon is his mouth. The moment Correct. that the old man opens his mouth, the whole world will be listening. Remember, Digong is only unpopular in Western countries. Ilan lang yung population na yan. Ilan lang yan? Wala pa atang 500 million. But in non-Western countries, Duterte is very popular. Sikat in ang Africa, Pilipinas, in ha? other Asian countries. They will be watching this and they know that this is a massive injustice. So, this might spell the end of the ICC. Especially yung Article 59, pag binend nila yung Article 59, tapos sila dyan. It's the end. Pwede pala yun na i-disregard yung arrest proceedings ng ICC. And to note, mainit din ang ulo ni POTUS Trump, no? Ni President Trump sa ICC, di ba? Nilagyan niya ng mga sanctions ang ICC at malapit tayo sa mga kano. Anong nakikita mo na pag hindi sinundan ng Pilipinas, yung tahak ng US under President Trump against the ICC, baka may magbabaybay na, Sas? Siguro, no? Pero hinihintay ko kung ano magiging salita dito ng Trump administration. Maybe they would distance themselves, maybe not. We don't know. That's the United States call. Ang ano ko dito sa Pilipinas, well, I'm more concerned about what's going to happen. There are only two possibilities. Duterte comes home alive and Duterte doesn't come home alive. Yan. Yan ang real talk dyan. Yan ang totoo. If Duterte comes home alive, there might be mercy. Yes. Imagine Duterte not coming home alive. Hindi man nila mapipigilan yung pagbabalik ng labi niyan kung sakaling dyan siya matuluyan sa Netherlands. Tapos kayo, lalo. Mas lalo kayong tapos. The Philippines would have to accept it. What do you think is going to happen? Nako, yan ang gulo. How do the Filipino React. What does Manila think Mindanaoans would feel that the first president from Mindanao will die in a foreign country and not in their own land? Nako. Kayong sumagot niyan, kayong taga Mindanao. Admar Tapos at yan. Tapos kayo MJ. dyan. What do you think? Kahit ngayon pa nga
mainit na ang ulo ng aming mga kababayan sa Mindanao. Dinagdagan mo pa yung sinabi ni Hey Darian. Mas lalong nag-init ang ulo, no? Kasi nga sa amin, mga taga Mindanao, ang hirap kasi sas noong mga panahon na hindi pa presidente si Digong, na kahit mismo yung tunog na aming pananagalog, kami hinuhusgahan. Hindi naman namin mother tongue Tagalog, di ba? Pero nandito kami, nagtatrabaho at nagbabalita sa Imperial Manila. Mga ganung simpleng bagay, pero big deal sa amin, mga taga Mindanao. How much more ngayon na yung first Philippine president from the Mindanao ay ginaganito? It's a huge possibility that he might not. It's pinisipan, di ba? The most beloved Philippine president in history will not die in his own country. Totoo yan, Totoo. Sa information Real nga talk yan. kanina sa panayam kay dating Executive Secretary Mijel Dea, nabanggit niya na hindi malinaw na ibinigay kung nandun ba sa facility ang dating Pangulo. Tinanong din kung dinala ba sa ospital, yun din yung nabanggit sa panayam ng media, nandun din yung SMNI Europe natin. Wala ring malinaw na sagot sa kanila kung nasaan mismo ang Pangulo. Tapos ngayon, merong inilabas na ulat naman, pinost ang ICC na nandun daw sa kanilang kustodiya ang dating Pangulo. Pero wala pang mga larawan na ipinapakita kung yung proof kung nasaan nga ba ang Pangulo Sas. Of life. You know, what ICC did is going to be its death knell. This is Rodrigo Duterte, ha? And sinasabi ko na sa inyo, Rodrigo Duterte is very, very popular in non-Western countries. Punta ka ng Africa, punta ka ng Middle East, other Asian countries. Duterte, good president. Tapos gaganyanin mo. Tapos ibabandera pa ng ICC na this is our first Asian. Tapos kayo dyan, di ba? Alam mo, totoo din naman, yung sinasabi ni Sasa. Parehas din ang dulot gulo eh. Makauwi man si Tatay Digong ng buhay o hindi. Sorry real talk lang tayo. Nagpapakatotoo lang tayo kasi yung mga sinasabi nila, pero wag naman sana, na 8 years daw usually tinatagal. 79 na si Tatay Digong. Mag-80 siya ngayon this month. Kung yung sinasabi ni Sasa, wag kayong masasaktan, umuwi man si Tatay Digong buhay man o hindi. Gulo pa rin naman yan, sigurado. Kung ano magiging reaction ng mga taga Mindanao. At kung ano magiging reaction na lahat ng sumusuporta at nagmamahal kay Tatay Digong. I tell you, it will never be the same again. Yung emosyon, yung mangyayari. I'm thinking of parang malaking gulo, chaos. Naku, wag naman sana. Diba? Dahil tayo pa rin naman na maapektuhan dito tayo mga Pilipino. Hindi ko kasi maintindihan talaga, no? Talagang political talaga no? Pwede naman dito, bakit pinayaan pang kunin tapos dalhin dun? Pwede naman dito. Ginawa naman nila dito yan, yung paglilitis, umaten naman si Tatay Digong. Pero since na kayo rin yung nag-umpisa, kaya ako ito personal kung hiling sa inyo. Ito nakikita ko. PDP laban, Siyam, plus Dr. Mata, 10. Pag ito nanalo, nakapasok. Sinuwerte, nakapasok lahat. Sila ang magpoprotekta ngayon sa impeachment ni VP Sara. Yang Siyam, 10 na yan. Pag pinapasok natin yan ang sasalo ng bala kay VP Inday Sara. Okay, sumasok. Impeachment, sigurado, magkakaroon na yung trial June di ba? June, July. Pag pumasok yung 10 natin, papasok sila ngayon na magpoprotekta ngayon kay BP Inday Sara. And we all know naman kung ano ang plano ni BP Inday Sara sa 2028. Tatakbo yan ng pagka-presidente. Matapos na tong eleksyon na sana matapos na nga Talaga ako inip na. Manalo yung 10 na senator. Proprotektahan nila si BP Sara hanggang sa matapos yung termino ni BP Sara sa 2028.
at tatakbo ng pagka-presidente, yan. Diyan na ang umpisa ng pagka-presidente ni BP Inday Sara. Di ba? Kaya dito magsisimula yan. Sa 9 at 10 na to na PDP laban. Diyan magsisimula yan. Yan ang aking observation dyan. Di ba? Kaya ako personal kong hiling sa inyo na yung mga naniniwala sa akin, yung mga naniniwala kay BP Inday Sara, papasukin natin itong 10 na ito sa gera na gusto natin tayo ang manalo. Alam ko meron kayo dyan, isa hindi nyo gusto. Di ba? Aminin man natin yan. Totoo lang tayo rito. 1, 2, 3, ayaw nyo dyan. Gusto nyo yung mga kilala, yung mga sikat, di ba? Yung alam nyo may gagawin. Pero, eto na eh. Pinagkatiwalaan ni Tatay Digong to. Palusubin na natin sa gera. Sabak na natin yung 10. Yung 10, sabak na natin. Ngayon, may dahilan na tayo. Mas lalo nga lumakas eh. Di ba? Mas lalong hindi ko nga, ayoko man sabihin, parang napaganda pa kasi yung pagkuha nila kay Tatay Digong para doon sa PDP laban. Ayoko sabihin, pero sa tingin ko parang ganun lang yung nangyari. Pero ayoko din makakuha si Tatay Digong, syempre. Mas lalong lumakas, mas pinakita lang nila kung gaano sila kahina. At mas lalo lang nilang pinalabas na kung gaano kalakas at kung ano yung desisyon natin na dapat natin iboto tong PDP laban na to. Mas lalo lang tumindi. Di ba? Mas lalo lang lumakas. Bilhin nyo, kung planado man ni Tatay Digong to, nagsakripisyo siya, hindi ko alam. Pero wag naman sanang ganun yung iniisip ko. Di ba? Na, alam mo yun, kasi walang kahirap-hirap sumama si Tatay Digong eh. Di ba? Baka planado nila to. Alam mo yun, hindi ko masabi. Tapos si Bato, noong mga time na yon nawala. 'Di ba? Hindi ko ang hirap eh. Hindi naman ako expert diyan, 'di ba? Baka maya nagkakamali rin ako. Pero kung ano man yung dahilan ni Tatay Digong, at kung ano man yung sana tayo ang manalo sa huli. Alam niya yan. Alam niya yan kung nakaninong side ako. Sana ganun. Papasukin natin itong Siyam. Okay, papatuloy natin, panoorin natin si Coach Eli sa SMNI. Hindi po pwede ito sa ICC. Kasi hindi po guilty si Tatay Digong. Siya po ay nandiyan dahil sa dahilang politika. Bawal po yun. Alam nyo, at stake dito at stake dito ang credibility ng ICC. Dahil yung ICC ay international court. Parang ikumpara mo yan sa atin, parang Supreme Court. Ngayon, pag ang ICC ay maghuhusga, mamumulitika based on politics, mamamantsahan sila dyan. At kaya nga, grabe itong si Tatay Digong. Kung dati si Pastor Kibuloy, yung pinasok yung KOJC sa siege, buong Pilipinas nanonood at yung ibang mundo pa sa iba't ibang lalo panig pa to ng si mundo. Tatay Digong. Ngayon, ito namang hinuli ay si Tatay Digong. Buong mundo na ang nanonood. Even the presidents, the national leaders of other countries nanonood. Inaabangan nila anong aksyon ang hakbang ng gagawin ng ICC. Partner, kamusta naman ang pulso ng social media ngayon? Napakainit pa rin ang issue pero talagang grabe ang pagtanggap ng mga kababayan natin abroad dito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nagkalat sa social media ngayon yung mga videos ng mga ordinaryong Pilipino na umiiyak sa lungkot nung araw na dinadampot si Pangulong Duterte. Marami pang mga iba, banyaga, yung iba, dumating na rin si Pangulong Duterte sa The Hague sa Netherlands at ang dami ring mga Pilipino na nagpunta ron, di alintana ang oras, hindi alintana ang lamig. Kasi winter ngayon dyan mga partner sa Europe. Grabe ang ginaw dyan, nagyeyelo dyan pero talagang nag-antay dyan yung mga Filipinos at itong mga Pinoy daw na ito, wala daw nag-organize dito mga partner. Talagang kusa lang silang on their own nagpunta dyan and then nagtagpo-tagpo na sila dyan. At talagang inabangan nila si Pangulong Duterte. Ngayon, yung mga international media, gulat na gulat sila kasi supposedly criminal ito
Kapag ka may mga ganito kasing mga kriminal, Wala masyado usually ang mga pupunta. nagpipiket, nagrarally sa labas, Kamag-anak. yung mga galit dito sa kriminal na ito. Oo. But this time, gulat na gulat yung mga local media dyan sa Netherlands na yung mga nandito nagmamahal. ay supporters. Yes. At syempre, wala silang idea kung sino ba ito. Although kilala nila si Duterte, pero wala silang idea kung gaano ba talaga kamahal ng mga Pilipino si Duterte. So, madami mga nag-i-interview sa kanila kasi nga, ang ine-expect nila is galit ang mga taong ito kay Duterte. Pero iba sinisigaw Duterte, Duterte. Kaya yung mga media, tinatanong sila, bakit anong pagkakakilala nyo dito sa taong ito? At all positive yung mga sinasabi ng mga kababayan natin. At karamihan ng mga reports ng mga international, kahit nga yung mga puting vloggers, ay nabibilib daw sila. Nung ni-research nila si Pangulong Duterte, nakita nila na umalis pala ito si Pangulong Duterte sa kanyang posisyon bilang presidente na merong pinakamataas na Trust rating. at 89%, Coach Oli. Tingin mo, itong ginawa ni Bongbong Marcos na to, imbis na Makatulong. magpakilala sa kanya bilang isang matigas na presidente, o it's the other way around? Palagay ko, ito na yung last generation, Boss Dada, ng Marcos. Hindi na sila makakabagong dito. Hindi na. Talagang ito ay alam ng lahat na political in nature. Alam mo, ganyan-ganyan po, ulit, yung ginawa kay Pastor Kibuloy, same na same kay Tatay Digong. Napaka-importante nitong Same mga din na tao yun, na ha? to. General Torre. Na ginaganap. Sabi mo nga pati doon, di ba? Instead na magalit yung taong bayan, talagang nagrarally pa at umiiyak para kay Tatay Digong. Totoo. It's very important ito dahil pag nakikita ng mundo na mahal ng Pilipino si Tatay Digong, alam nila political in nature at dapat hindi po pwede ito sa ICC kasi hindi po guilty si Tatay Digong. Siya po ay nandiyan dahil sa dahilang politika. Bawal po yun. Alam nyo, at stake dito at stake dito ang credibility ng ICC. Dahil yung ICC ay international court. Parang ikumpara mo yan sa atin, parang Supreme Court. Ngayon, pag ang ICC ay maghuhusga, mamumuliti ka based on politics, mamamantsahan sila dyan. At kaya nga, grabe itong si Tatay Digong. Kung dati si Pastor Kibuloy, yung pinasok yung KOJC sa siege, buong Pilipinas nanonood at yung ibang mundo pa, sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, nung ito namang hinuli, ay si Tatay Digong, buong mundo na ang nanonood. Even the presidents, the national leaders of other countries nanonood. Inaabangan nila anong aksyon ang hakbang ng gagawin ng ICC. Kaya alam mo, ang galing ni Tatay Digong dito. Hindi ko alam kung planado niya to Yan sinasabi ko diba? Pero yung pagkakahuli kay Tatay Digong, Parang- pwede niyang gibain Para ang napaganda credibility Diba? ng ICC. At dito, dalawa lang kakapuntahan yan. Maninindigan ng ICC Sa mali. na ito'y hindi politika. Oo. Pero masisira sila sa buong mundo or pababalikin si Tatay Digong dahil alam nila Sasabit in sila. the first place, yung Mali sila. pagkakaaresto at pagdala sa kanya dyan sa ICC ay illegal. Lahat ng prutas ng isang illegal, parang sa search warrant illegal nakuha mo yung mga ebidensya. Hindi po yan tatanggapin ng korte. So, pag pinabalik si Tatay Digong, iyaan ay malaking batok sa mag-best friend BBM at Torre. And apakaganda nito senaryo na ito. Yan yung sinasabi ko. Alam mo, siguro, sa aking opinion, dito sila ngayon, ang buong mundo mabibilib sa Pilipino sa katauhan ni Tatay Digong. Diyan mo masasabi, di ba? Ayoko man isipin na parang pinlano ni Tatay Digong magsasakripisyo siya para talagang mapabaksak niya
Hindi lang ang Marcos, pati ang ICC. O kung ano naman yung plano na. Hindi natin alam, hindi naman ako expert yan. Pare-pares tayo, hindi natin alam di ba? Pero parang yun lang din yung lumalabas na tamo yun, naisip din nila Coach Eli yung ganun, di ba? Kung ganun man, kung eto man, planado pa rin ni Tatay Digong, napakagaling mo. Isa kang alamat. Alam mo yun, kung naisip mo pa to, isa kang alamat. Inisip mo pa rin yung kapakanan ng bayan natin. Inisip mo pa rin yung kapakanan ng mga anak mo, yung kapakanan ng bayan natin na yung kahit buhay mo, kaya mong isakripisyo, yung health mo, knowing na 79 years old ka na, hindi ka na nga makalakad ng maayos, may tungkod ka na, mag-80 ka na this month. Anytime, wag naman sana, anytime pwede ka nang graduate, wag naman sana. Pero inisip mo pa rin bandang huli, yung Pilipino, yung bansa natin, isa kang alamat. Ipinagtanggol, handang isakripisyo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Galing Ngayon ko lang napanood to. Again, involved ang buong mundo. Ang ganda nito. Nakuha niya nakuha niya yung attention. Tawag dito audience na worldwide. Kasi, nga naman, dati siyang Pangulo And talagang napakapangit ng dating nito para kay Bongbong Marcos. Sabi ko kung sino man ang nag-advise kay Bongbong Marcos dito, malamang galit din sa kanya Kasi hindi na to mabubura sa pangalan ng mga Marcos. Hindi na. Hanggang sa Galing, kaapu-apuhan niya, hindi na mabubura itong ginawa nilang pambabalahura sa Pilipinas. Pambabalahura sa Pilipinas to, partner, kasi presidente yan Dating presidente yan Afforded dapat yan ng highest respect. Kasi kahit nga yung tatay niya na diktador, na napakaraming ninakaw sa bayang Pilipinas, binigyan pa rin ng respeto ni Pangulong Duterte dahil once naging militar. Sabi nga niya, once naging sundalo yan, therefore, kailangan nating ilibing yan sa libingan ng mga bayani. No questions asked. Mantakin mo, ikaw ngayon ang leader na walang isang salita, walang palabra de honor. Wala kang wala kang utang na loob. At wala kang pagmamahal sa mga kababayan mo. Bakit? Ipinamigay mo, isinuko mo, sabi nga ni Villar I do not agree. We do not give our former president to the foreigners. Hindi pwede yun. Bawal na bawal yun. Kumbaga tabu yun sa politika. At saka, mga partner, ang dami ngayon sa social media ng mga foreign media and foreign discussions about this. Pinagtatawanan talaga nila si Pangulong Marcos. Unang-una sa lahat, obvious na obvious. Una mong tinira si Pastor Apollo Quiboloy. Tapos biglang sinunod mo. Saglit lang, ilang buwan lang ang pagitan, sinunod mo kaagad si Pangulong Duterte. May impeachment pa kay VP Sara. So ang tingin ng mga taga-ibang bansa dito sa atin, all politics. Yes. Puro politika. Bulok ang airport netong mga to Bulok ang airport, laglag bala nandiyan na naman, ang taas ng crime rate, droga. Mantakin mo, sino yung i-turn over mo, Coach Oli, sa foreigner, sa Banyaga? Si Pangulong Duterte na once hinangaan ng lahat ng leaders sa buong mundo dahil sa kanyang stance, kamay na bakal, sa pagsugpo sa illegal na droga. Di ba nga, ino-honor pa yan ng mga Mexican, sabi pa nga ng mga Mexican pahiram nyo naman sa amin yan para masugpo ang drugs dito. Hindi ba? Pero Jay, ano sa tingin mo? Bakit ang dami-dami mga Pilipino ngayon na nagsasanib-sanib puwersa? Mahal nila si Tatay Digong. Walang inorganize, walang ayuda to, Jay. Pero ang dami, buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao, ang dami nag-organize ng mga ride for PRRD. Ang dami nga nagme-message sa akin boss, sama ka sa amin, magra-ride for PRRD kami, kahit ilan lang kami. Alam nyo, sa totoo lang, kayo mga OFW sa Netherlands, alam nyo na gagawin nyo. Protektahan nyo si Tatay Digong. Malayo ako dyan Boses lang yung kaya kong paabutin dyan. Di ba? Malayo man tayo sa isa't isa, pero alam ko yung suporta, yung goal natin, iisa lang. Di ba? Lagi ako nagpapasalamat sa inyo Umpisang-umpisa pa lang ng video natin, nagpapasalamat ako kasi talagang kayo yung nagbibigay sa akin ng magandang, kahit papano, na magandang revenue o sahod sa YouTube. Yung mga Gcash na binibigay nyo, yung mga nagpapamember sa atin,
Kayo yun eh, hindi ako yun. Kahit di na ako bayaran ng mga sino man politiko, okay na sa akin to, okay na sa akin yung ganitong setup. Kasama ko yung pamilya ko, nagtatrabaho ako sa bahay, kumikita naman ako kahit papano, hindi man sapat, hindi man laging sinigang ang ulam, pero at least kahit papano, at least nabubuhay ka. Yung grateful ka kahit anong dumating sa ngayong araw. Kasi yung bukas wala pa yun eh, hindi pa naman reality yung bukas eh. Hindi mo nga malaman kung buhay ka pa bukas eh. Pero ngayon, yung ginagawa niyong suporta, grabe kayo, sobra. Mga kayon, stop ko na dito kasi meron ako nababalitaan basta this week, hindi ko alam kasi kung allowed na akong sabihin eh. Basta this week baka sana makakuha ako ng app, yung StreamYard app para makapag-live ako gamit ng live ng iba dahil hindi naman ako makaluwas basta-basta. This week, merong mangyayari. Gusto kong i-live sa inyo, gusto kong ipakita. Sana makakuha at makabili tayo ng app na yon. Pag nakabili tayo, magla-live tayo, ititignan natin kung nasaan na, kung ano yung mga kaganapan. Ngayon na ang simula. Ngayon na ang tunay na suporta. Ngayon na ang pagmamahal na dapat natin ipakita, ilabas na natin kay Tatay Digong. Hanggang sa maniwala at magtaka yung mga taga-Netherlands, yung mga ICC dyan, na bakit ganito? May kaso to, pero yung pagmamahal ng tao sa buong mundo. Di ba? May iisip nila yan. Hindi naman mga tanga yan eh. Di ba? Hanggang sa maipauwi natin si Tatay Digong ng buhay. Maraming salamat mga kayon sa pagsuporta nyo sa akin. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. God bless po. God bless.